Kamusta mga kasaliksik? Mula pa nung unang araw ng pagsalakay ni Vladimir Putin sa Ukraine, isang malinaw na bagay ang umusbong sa larangan ng pandaigdigang ekonomiya. Ang langis ang nagsilbing gulugod ng kampanyang militar ng Russia, habang pinupulbos ng mga bansang kanluranin ang Russia ng libu-libong sanctions, lalo na mula sa Estados Unidos, European Union at Canada, na natiling buhay ang makina ng digmaan ni Putin dahil sa kita mula sa langis. Sa katunayan, ito na lamang ang natitirang pangunahing produkto ng Russia na bukas pa rin sa pandaigdigang merkado, lalo na sa mga bansang hindi bahagi ng parusa. Sa kabila ng mahigit 24,000 sanctions na ipinatupad laban sa Russia, may natitira pa ring mga bansang patuloy na kumokonekta sa ekonomiyang Ruso sa pamamagitan ng kalakalan ng enerhiya. At sa sentro ng ugnayang ito, nariyan ang China. Hindi linggid sa kaalaman ng mga eksperto na si Xi Jinping, ang presidente ng China, ang nagsilbing lifeline ni Putin pagdating sa langis. Sa gitna ng pagputol ng importasyon ng langis ng mga kanluraning bansa, tumayo ang Beijing bilang pangunahing kustomer ng Russia, isang papel na hindi lamang mahalaga kundi kritikal sa kakayahan ng Kremlin na ipagpatuloy ang digmaan. Noong taong 22, umagsak ng husto ang bilang ng mga barrels ng langis na inaangkat ng Estados Unidos mula sa Russia. Mula sa dating 200,000 at 9,000 barrels ng krudong langis kada araw noong 2021, bumaba ito sa halos 9,000 na lamang sa pagtatapos ng 2023. Kasabay ng price cap na $60 bawat barrel na ipinatupad ng mga kanluraning bansa. Mistulang pinutol ang isa sa mga pinaka-importanteng ugat ng kita ni Putin. Ngunit sa kabila ng mga hakbang na ito, hindi pa rin tuluyang nawasak ang oil economy ng Russia. At mula roon, tinatayang 4 bilyon at 200 milyong dolyar ang pumapasok sa kaban ng Russia kada buwan. Isang halagang sapat para pondohan ang ilang linggo ng opensiba sa Ukraine. O kung iipunin, ay makatutustos sa libu-libong tangke, drone at missile systems. Sa ganitong estruktura ng ekonomiya, masasabi nating hindi lang simpleng trade partner ang China. Ito ay naging economic crutch ng Kremlin habang pinipilit ng Russia na palawakin ang kanilang merkado sa mga bansang tulad ng India at Turkey. Hindi maikakaila na si Xi Jinping pa rin ang pinagkakatiwalaang kaalyado ni Putin sa larangan ng enerhiya. O mas tamang sabihin, iyon ang paniniwala ni Putin noon. Dahil nitong Marso ng 2025, isang nakakagulat na galaw ang ginawa ng ilang pangunahing kumpanyang Chinese, sina Sinopec at Zhenhua Oil. Dalawa sa pinakamalalaking state-owned oil firms ng China ay tumigil muna sa pagbili ng langis mula sa Russia. Hindi lang sila, sumunod rin ang PetroChina at Sinopec na parehong nagbawas ng malaki sa kanilang importasyon. Ang galaw na ito ay hindi maituturing na simpleng economic recalibrasyon lamang. Sa halip, ito ay tila isang direktang mensahe, isang pagbawi ng suporta, o sa mata ng iba, isang mapait na uri ng pagkakanulo. Ang desisyong ito ng China ay naganap sa gitna ng maraming tensyon sa pandaigdigang politika. At bagaman may iba't ibang pananaw ang mga analyst ukol sa motibo ni Xi, malinaw ang epekto nito sa Russia. Isang biglaang pagkawala ng halos kalahati ng kanilang buwanang kita mula sa langis. Ibig sabihin, kung ang kabuuang revenue ng oil industry ng Russia ay $9 bilyong kada buwan, halos 4 bilyong dito ang maaaring mawala kung tuluyan ng tumalikod ang China. Para kay Putin, ito ay hindi lamang kawalan sa pananalapi, kundi isang simbolikong dagok mula sa itinuturing niyang malapit na kaalyado. Sa biglang tingin, maaaring isipin na ito ay pansamantalang taktika lamang ng China. Ngunit kung isasaalang-alang ang laki ng epekto at ang timing ng kanilang pag-atras, lalo na sa asagsagan ng pagtindi ng international sanctions, makikita ang mas malalim na layer sa kilos na ito. Parang isang matagal lang itinagong kutsilyo na ngayoy unti-unting itinutusok sa likod ni Putin. Hindi basta-basta ang paglayo ng mga kumpanyang gaya ng Sinopec at CNOOC. Ang mga ito'y hindi lamang simpleng negosyo, kundi bahagi ng estrategikong galaw ng Estado. At kung ganitong klase ng hakbang ang kanilang ginagawa, malinaw na may malaking pagbabago sa direksyon ng pakikipag-ugnayan ng China sa Russia. Sa puntong ito, ramdam na ramdam ang kawalang katiyakan sa kampo ng Russia.
Ang pinansyal na haliging inaasahan ni Putin sa pagpapatuloy ng kanyang opensiba sa Ukraine ay unti-unting inaanay. Sa pagbagsak ng presyo ng langis at sa paghinto ng pangunahing buyer nito, ang kinabukasan ng ekonomiyang Ruso ay tila nalalagay sa alanganin. Lalong lumalakas ang tanong, sa mga susunod na buwan, mananatili pa kaya ang suporta ng China o tuluyan na ba itong aalis sa alyansa? Bitbit ang bilyon-bilyong dolyar na dati para sa Rusya. Ngayon ay maaaring para sa mas strategic na kadil? At kung si Putin man ay nauna nang nasanay sa mga mapait na desisyong politikal, ang ganitong uri ng tahimik ngunit mapanirang pagbitaw mula sa kanyang pinakamalaking taga-suporta ay isang dagok na mahirap isantabi. Ang langis, na minsang naging armas niya laban sa mundo, ay unti-unti nang nagiging dahilan ng kanyang panghihina. Habang lumalalim ang hidwaan sa pagitan ng Russia at Ukraine at kasabay ng patuloy na mga pagbabago sa pandaigdigang ekonomiya, isa pang salik ang unti-unting nagpaigting sa desisyon ng China na unti-unting bitawan ang ugnayan nito sa Russian oil industry. Ito ay walang iba kundi ang lumalakas na banpa mula sa Estados Unidos, partikular sa anyo ng mga tinatawag na secondary tariffs. Ang mga ito ay hindi direktang ipinapataw sa Russia, kundi sa mga bansang patuloy na nakikipagnegosyo rito. At sa kasong ito, malinaw na tinutukoy ng Estados Unidos ang China bilang isa sa pangunahing target. Simula pa lamang ng panunungkulan ni Pangulong Joe Biden, pinaigting na ng administrasyon ang mga hakbang upang pigilan ang pagpapalakas ng ekonomiyang Ruso. Ngunit lalo pang lumala ang senaryo nang muling umeksena si Donald Trump. Sa kanyang mga pahayag, inilantad niya ang posibilidad ng paglalapat ng mas mabibigat na taripa sa sinumang bansang bibili ng langis mula sa Russia. Ayon mismo kay Trump, kung makikita niyang ang isang bansa ay tumutulong sa Russia sa pamamagitan ng pagbili ng langis, hindi ito makakalusot sa kanyang bagong mga patakaran sa taripa. Ang kanyang unang panukala ay magtatupad ng 25% hanggang 50% na karagdagang buwis sa anumang bansa na bibili ng Russian oil. Ngunit hindi doon nagtapos ang bantang ito. Noong unang bahagi ng taong 2025, inilatag sa US Congress ang isang panukalang batas na mas radikal ay sa naunang mga ideya ni Trump. Sa ilalim ng bagong bill na may suporta mula sa 25 Republicans at 25 Democrats, ipinanukala ang isang mas matinding hakbang, ang magpataw ng 500% na buwis sa anumang bansa na bibili ng langis, gas, uranium o anumang katulad na produkto mula sa Russia. Kung ito ay may papasa, ito ay hindi lamang pananakot, kundi isang matinding parusa na siguradong yayanig sa ekonomiya ng mga bansang tatamaan nito. Para sa China, na isa sa pinakamalalaking ekonomiyang umaasa sa kalakalan, ang ganitong uri ng banta ay hindi maaaring ipagsawalang bahala. Kung isasama ang 54% na taripang ipinataw na ng Estados Unidos laban sa mga produkto mula China at idagdag pa ang panibagong 500% banta ng secondary tariff, aabot sa nakagigimbal na 554% ang kabuuang buwis na maaaring ipataw sa mga Chinese exports na pumapasok sa US. Ibig sabihin, bawat isang produkto na iniluluwas ng China sa Amerika ay maaaring patawan ng higit 5 beses na dagdag presyo. Isang halagang tiyak na hindi na kayang pasanin ng mga negosyante at higit sa lahat ng mga mamimili sa parehong panig ng Pacific Ocean. Mahalagang tandaan na ang Estados Unidos ay nananatiling isa sa pinakamahalagang trade partner ng China. Noong taong 2024 lamang, kumita ang China ng humigit kumulang 438 bilyong dolyar mula sa bilateral trade nito sa US. Sa madaling salita, ang halaga ng ugnayang pangkalakalan ng dalawang bansa ay hindi lang isyu ng negosyo. Ito ay haligi ng katatagan ng buong Chinese economy. Kung bigla na lamang masisira ang ugnayang iyon dahil sa pagpupumilit ng China na patuloy na bumili ng langis mula Russia, ang magiging epekto sa kanilang pambansang ekonomiya ay hindi biro. Masisira ang supply chains, babagsak ang foreign investment at posibleng magkaroon ng matinding inflation. Sa harap ng ganitong banta, wala nang mas malinaw pang motibo si Xi Jinping upang i-recalibrate ang kanyang posisyon.
Sa halip na isugal ang bilyon-bilyong dolyar na kita mula sa US, mas pinili ni Xi na iatras ang suporta sa Russian oil. Isang hakbang na hindi lamang praktikal, kundi malinaw na nagpapakita kung sino ang tunay niyang inuuna, ang sariling interes ng China. Habang sinasabi ng mga opisyal ng Beijing na matibay pa rin ang kanilang strategic partnership sa Moscow, ang mga aksyong ito ay tila nagsasabing kabaligtaran. Ang pang-ekonomiyang kalkulasyon ni Xi ay hindi umiikot sa pagkakaibigan o ideolohiyang pampolitika, kundi sa matitigas at malamig na numerong pinapatakbo ng pandaigdigang merkado. Ang desisyon ni Xi ay may tuturing na isang uri ng silent betrayal, isang uri ng pagkakanulo na hindi kinakailangang isigaw, sapagkat ang mismong pagkilos ay nagsasalita na para sa kanya. Sa pagputol o pagbabawas ng importasyon ng langis mula Russia, nagbigay siya ng malakas na senyales na ang China ay hindi handang malubog sa kumunoy ng parusang pangkalakalan mula sa Estados Unidos. Hindi siya magpapakulong sa isang alyansang posibleng makasira sa kanyang ambisyong panatilihing lumalago ang ekonomiya ng China, kahit pa ang isusugal ay ang tiwala ng isang matagal nang kaalyado. Kung susurin pa ito sa mas malawak na konteksto, ang hakbang ni Xi ay isang patunay na sa makabagong pandaigdigang diplomasya, ang mga desisyong politikal ay hindi na umiikot sa prinsipyo, kundi sa survival. Para kay Xi, ang tunay na kapangyarihan ay hindi nagmumula sa pagkakaroon ng matibay na kaalyado, kundi sa kakayahang manatiling may pagpipilian. At sa harap ng banta ng higit 500% taripa, naging malinaw kung anong opsyon ang pipiliin niya. Maging si Putin ay tilang hindi na makakakibo. Sa kabila ng maraming pahiwatig na handang tumulong ang China, ang pagbawi ng suporta sa langis ay isang hakbang na tiyak na may matinding implikasyon sa ekonomiya ng Russia. Sa isang iglap, ang sandigang pinansyal ng Kremlin ay yumanig, habang ang Beijing ay tahimik na bumaling sa ibang direksyon. Isang mabigat na paalala na sa larong geopolitika, walang tunay na magkaibigan. Ang lahat ay nakasalalay sa kung sino ang mas makikinabang. Sa patuloy na pagsiklab ng tensyon sa silangang Europa, unti-unti ring lumilinaw ang tunay na laro ni Xi Jinping sa entablado ng pandaigdigang politika. Isang estratehiya ng balanseng paglalakad sa manipis na linya ng alyansa at sariling kapafanan. Ayon kay Professor Scott Lucas, isang eksperto sa international politics mula sa University College Dublin, sinasadya raw ni Xi ang kanyang posisyon bilang tagapamagitan at manglalaro sa magkabilang panig. Sa madaling salita, habang nagpapakita ito ng ilang anyo ng suporta kay Vladimir Putin at sa kanyang kampanya sa Ukraine, nananatili rin itong bukas sa negosasyon at pag-aayos ng relasyon sa mga bansang kanluranin. Isang madulas ngunit epektibong posisyon kung iisipin. Hindi tulad ng Estados Unidos o ng ilang miyembro ng European Union na hayagang namimigay ng armas o nagkakasa ng tulong militar. Mas piniling gawin ng China ang tinatawag na indirect support. Sa panlabas na anyo, ilaw wala itong kinalaman sa digmaan. Ngunit kung sisilipin ang laman ng mga ulat mula sa intelligence agencies ng iba't ibang bansa, masasabing malaking bahagi ng kagamitang militar na ginagamit ng Russia ay hindi naman talaga gawa sa loob ng bansa, kundi mula sa mga teknolohiyang galing China. Tinatayang 70% ng lahat ng machine tools na ginagamit ng Russia at 70% ng microelectronics nito ay galing sa mga Chinese suppliers. Hindi man ito mga aktwal na armas, malinaw ang gamit. Ito ang mga bahagi na kinakailangan upang makabuo ng mga tank, drone, missile system at iba pang sandata na ginagamit sa laban sa Ukraine. Noong taong 2024, lalo pang lumalim ang pagdududa ng international community sa tunay na intensyon ng Beijing. Ayon sa mga hulat mula sa Estados Unidos, natukoy umano na ang China ay nagbebenta ng mga attack drones, pati na rin ng mga kemikal na may kakayahang gamitin sa paggawa ng missile. Partikular na nabanggit ang gallium at antimony, dalawang elemento na kritikal sa produksyon ng mga precision-guided missiles. Bagamat mariing itinanggi ito ng Chinese Embassy sa London, nanindigan ang ilang opisyal mula sa United Kingdom at iba pang kasaping bansa ng NATO na dumarami ang ebidensyang nagpapakitang aktibo ang China sa pagtustos ng mga kagamitan sa Russia. Isang mataas na opisyal pa nga ang nagsabing,
While the Chinese government might not admit it, they are going to struggle to keep their increasing support under wraps. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi rin tuluyang isinara ng China ang pintuan ng diplomasya sa kabilang panig. Sa isang hindi inaasahang kilos, pinanatili ni Xi ang relasyon sa Ukraine, isang hakbang na tila kontra sa pagpoposisyon ng kanyang bansa bilang pro-Russia. Noong Disyembre ng taong 2024, formal na nagtalaga ang China ng bagong diplomat na si Ma Shingkun sa kanilang embahada sa Kyiv. Malugod naman itong tinanggap ng pamahalaan ni Volodymyr Zelensky. Sa opisyal na pahayag mula sa Presidential Office ng Ukraine, binigyang diin ni Andriy Yermak, pinuno ng Presidential Office, ang kahalagahan ng papel ng China sa pag-abot ng isang makatarungan at pangmatagalang kapayapaan para sa kanilang bansa. Bukod pa rito, hindi rin tumigil ang aktibidad sa larangan ng kalakalan sa pagitan ng China at Ukraine. Umabot sa $14 na bilyong ang kabuuang halaga ng trade volume ng dalawang bansa noong 2024. Sa katunayan, China pa nga ang itinuturing na pinakamalaking trade partner ng Ukraine noong panahong iyon. Isa itong malinaw na indikasyon na habang pinapahintulutan ni Xi ang pagdaloy ng mga teknolohiyang may gamit militar sa Rusya, hindi rin niya tinatalikuran ang posibleng kapakinabangan mula sa Ukraine. Kung susumahin, tila masasabing ginagawang pon lamang ni Xi ang parehong panig upang maisulong ang tunay na layunin, ang kapakinabangan ng China. Sa mas malawak na konteksto, ang larong ito ni Xi ay hindi lang basta estratehiya sa pagitan ng dalawang magkalabang bansa. Isa itong masalimuot na pagsasamantala sa gulo ng mundo upang maisulong ang sariling agenda, lalo na sa rehiyon ng Asya, kung saan ang tensyon sa Taiwan ay patuloy na tumitindi. Habang abala ang buong mundo sa pag-uulat sa digmaan sa Ukraine at sa kaguluhan sa Gaza, tuloy-tuloy naman ang militarisasyon ng China sa paligid ng Taiwan. Noong Abril ng taong 2025, isinagawa ng People's Liberation Army ng China ang isa sa pinakamalaking military drills sa paligid ng main island ng Taiwan. 76 na sasakyang panghimpapawid at 20 barkong pandigma ang idineploy sa mga posisyong tila nag-iensayo para sa isang ganap na pananakop. Ang mga kilos na ito ay hindi sinadyang isabay sa mga global na krisis. Sa halip, tila sinadya ni Xi na itapat ang kanyang mga hakbang sa mga sandaling nakapapo ang pansin ng mundo sa ibang lugar. Ito ay isang klasikong halimbawa ng diversion, isang uri ng estratehiyang militar at politikal na nagpapahintulot sa isang bansa na gumawa ng malaking hakbang sa anino ng kaguluhan ng iba. Sa ganitong paraan, hindi lang niya nailalayo ang mata ng mundo mula sa Taiwan, kundi na ilulusot din niya ang mga hakbang na pila mapanlinlang, kabilang na ang kanyang pagkakanulo kay Putin. Sa kabuuan, hindi na mahirap intindihin kung bakit sinasabing nilalaro ni Xi Jinping ang magkabilang panig. Habang hinahayaan niya ang Russia na maging abala sa isang gyera na lalong nagpapahina sa kakayahaning militar ng bansa, kinakalakal naman niya ang parehong Russia at Ukraine upang patatagin ang sariling ekonomiya. At sa gitna ng lahat ng ito, pinaplanong paigtingin ang kontrol sa Taiwan, isang isyong matagal nang pinagmumulan ng tensyon sa rehiyon. Sa larong ito, si Putin ay tila nagiging pang-akit lamang, isang pansamantalang kaalyado na maaaring itapon anumang oras kapag hindi nakapakipakinabang. Si Xi, sa kabilang banda, ay patuloy na naglalakad sa gitna, nakangiti sa magkabilang panig, ngunit may hawak na kutsilyo sa likod.